The Lord takes, and He has given, He has taken away. Blessed be the Lord God. Very correct. Pero hindi yan yung nasa loob niya. Ayan, marami tayong ganyan. Nagsasalita tayo, nagkukuhan tayo, pero iba naman yung ating nasa loob. Ano? Ha? So, ngayon, sa pagkakataong ito, ipinamalas ni Job sa harapan ng Diyos kung ano yung talaga nasa loob niya. At magandang tingnan ninyo, basahin niyo uli kung ano yung nasa saad dito. Kasi iyan yung proseso ng kanyang depressions. Ano nangyari? Nalulungkot siya, dinaranas niya, para siyang alipin. Yung alipin. Ano ibig sabihin ng alipin? Ang first stage of depression, nagiging alipin tayo sa ating mga iniisip. Yung problema natin ay hindi problemang nire-resolve, pero isang paraan na tayo'y maalipin. Marami din sa atin dito, alipin na. Nagpapaalipin na dito, pag uwi sa bahay, alipin pa rin. Problema yan. Pero mariresolve yan, kasi gawa ng tao yan, yung problema yan. Mariresolve yan. So, sabi dito, yan ang first stage. First stage, ano yung bagay na nagpapaalipin sa atin? Na parang tayo ay walang paraan para ma-resolve. Okay. Maraming buwan. Ito mangyayari, Maraming buwan ang mga lumipas, walang layon ang buhay ko. Ayan, nawawalan ng direksyon. Wala nang papupuntahan itong buhay na yan. Dahil sa bigat ng pagiging alipin ko dito, yan, wala nang direksyon ang buhay ko. Tuwing, ito, makinig kayo, nasulat dito, tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Hindi na makatulog. Ayan. Bilhin mo yon. Sa pagtulog mo, gabi, dapat natutulog, ay namimighati ka. Ang gabi ay matagal. Wala ng umaga. Yan. Pag-gising mo sa umaga, mas pagod ka pa kaysa kinabukasan. Ganyan talaga yan. Yan depression. Kapag ganyan, hindi ka na makatulog sa pag-worry mo, yan. Okay? So, pagdating ng umaga, balisang-balisa ka pa. At mas pagod ka pa. At dahil pagod ka, mahina ang katawan mo, mahina rin ang espiritu mo. At dahil doon, anong nangyayari sa atin? Makinig kayo maigi. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo. Yan na. Lumalabo na ang iyong pag-asa. At matuling tumatakas, O Diyos, alalahanin ang ating buhay parang hangin. Yan ako, magsisimula ng pumasok na ang buhay ko'y parang hangin. Walang kwentang buhay na to. So, anong gagawin mo? Tiwakal. So, stages yan, First is a matter of the mind, na tayo ay nagpapaalipin sa ating mga iniisip. Ito nakakatuwa dito. Maaaring yung ating iniisip ay walang relasyon sa reality. Walang relasyon sa mga nangyayari sa ating paligid. Tayo lang ang gumagawa noon. Okay? Nagpapaalipin tayo doon sa ganyang pag-iisip. At dahil nga doon, ano nangyayari sa atin? Nababalisa tayo. Gabi na, hindi pa rin tayo natutulog. Pagdating natin sa umaga, pagod na pagod tayo. At lalo pa tayo nadidepress dahil sa ganon. Wala na tayong lakas kasi paglabanan kung ano yung iniisip natin.
At dahil nga po doon, ano pa nangyayari sa atin? Dito, sinasabi, nawawalan tayo ng kakayanang lutasin sapagkat nagiging helpless tayo. Ha? Bakit? Kasi nawawalan na tayo ng pag-asa. Lumalabo na yung pag-asa. Anong solusyon? Parang hangin ng buhay. Pwede na lumipad yan. Kaya marami nagpapalipad. Yun nga lang, hindi lumilipad. Yay! Poop! Salita ng Diyos yan. Diba? Binasa natin. It's part of God's Word. And that's the great news, my dear friends. Bakit ginawa ng Diyos na mapaloob sa salita ng Diyos ang ganitong experience ng tao? Ha? Andaan niyo yan. May malaking mensahe yan. Ang ibig sabihin noon, na kahit na tayo'y napapaloob sa ganong experience, we can still have a choice. Because it's part of God's Word. Meaning to say, it's God's sovereignty. It's within His power to control the whole thing. That's what it means. And when Jesus became a Word of God, became flesh, He showed to us that He has the power. Kaya ano narinig natin sa Ebanghelyo? Anong ginawa ni Jesus? Nagpalayas siya ng lakas-lakas baka, huwag niyo sasabihin yung katabi niyo. Ha? Pwede rin. Bago niyo ituro yung katabi niyo na demonyo, turo niyo muna sarili natin. Baka tayo rin demonyo. Yan. Nagpalayas siya ng mga demonyo. And that's His first act as the Son of the Father, as the Word of God made flesh. Why? Why? Because depressed people is a very good workshop of the devil. Diyan nagtatrabaho, masayang-masaya ang demonyo diyan. Kung marami nadidepress, ay, naku, masayang-masaya siya. Tiba-tiba siya diyan. Oo. Kasi ang daling itulak nan. Parang hangin. Yee! Tandaan niyo yan. Yee! Okay. Tuwan-tuwa siya. So, the first act of Jesus is to drive away the demons. Yung mga iniisip na nagpapalipin sa atin, yan ang demonyong pinalalayas ng kanyang kapangyarihan. And it's happening only in as much as we trust God's Word, not our own words. Because that's the mistake of Judas Iscariot. He trusted more His own word, not the word of Christ who forgives, who gives you even then a chance to live. Importante po yun. Kung bakit napakahalaga sa buhay Kristiyano na matuto tayong sumunod sa Kanyang salita. Hindi yung salita natin. Salita niya. Sapagkat doon lamang sa paraan na yun, makakamtan natin ang ating kapayapaan. The true peace that we are looking for is only through His words. And it's not just listening, but it's by doing what He tells us. Okay? But it does not stop there. Hindi po tumitigil po yun sa the drive ng demons. Hindi lang po yun doon nagtatapos. Even Jesus had taught us that He has to go to other villages. To do what? To preach. Ito, napakahalaga po sa atin, mga kapatid, na hindi lamang tayo dinidrive yung demonyo, pero may inilalagay na bago. Kasi alam nyo, ang demonyo, mautak yan.
Oy, nilinis na. Wala na, malinis na. Mamaya-maya, babalik yan kasama yung kanyang mga friends. Ha? Maraming friends na dadalhin yan. At mas demonyo kaysa kanya. Kung kaya nga, kung yung malinis mong lugar ay malinis na ngayon, ay tuwan-tuwa rin siya. Ay marami na naman akong dudumhan. Marami na naman akong guguluhin. Because we aren't able to accept the preaching of Christ. It's through the preaching of Christ that we become mature. Ha? Halimbawa ngayon, nakikinig kayo sa sermon ko, hindi ko yan sermon. Ini-interpret ko lang kung yung sinasabi sa atin ng Diyos. Ngayon, mas plus favor kayo, kung hindi lang kayo nakikinig, pero ginagawa niyo yung sinasabi. Huwag niyo na akong titingnan kung ginagawa ko o hindi. Problema ko na yun. Ha? Huwag niyo na yung problemahin yung problema ko. Ha? Kung hindi ko ginagawa, pasensya. Pero gawin niyo. You have no excuse to do it yourself. Because each one owns his salvation to himself or herself. Tandaan niyo yan. We have personal responsibility. And if you don't want, then you don't want. Okay? So, mga kapatid, ito po ang magandang, ewan ko kung magandang mensahe nga ba to. Alam ko sa inyo, sa paligid ninyo, meron siguro diyang, merong tendency magpatiwakal. Tendency wala ng pag-asa sa buhay. Sabihin ko sa inyo, even then, sabihin ko sa inyo, He made this experience as His own word. Meaning to say, He has sovereignty over it. Napanghahawakan niya yan. Ngayon, tanong sa atin, hayaan ba nating mapanghawakan niya yun? Hayaan ba nating tayo madala niya at magpadala sa Kanya? Sinong pinakikinggan ninyo? Kapag kayo nagkakaroon ng problema, ano yung salitang pinakikinggan ninyo? Sa iyo ba yun? O sa Kanya? Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa na